Mugaran ng mga elementong kriminal. Ito'y matapos ang ginawang pag-atake ng mga batang kalye sa mga miyembro ng PTV News Team noong Miyerkules ng gabi. Narito po ang aking follow-up report. Muli namin binalikan ang lugar kung saan pinagbabato at ginulpi ang PTV News crew ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa pagkakataong ito, mas pinaigting pa ng Manila Police District Station 8 ang seguridad sa panlukan ng Santa Mesa, Maynila. Maging ang mga barangay tanod ng Barangay 600 ay nakaposte rin sa lugar. Nagtamo ng malalim na sugat sa kamay at bukol si PTV reporter Bernard Tan, samantalang hindi rin nakaligtas sa pukpok ng bato sa ulo at gulpi ang kameraman na si Dante Morada. Isang testigo naman ang lumutang at nagdetalye sa amin ng naganap na insidente. Nakita ko po yung sasakyan nakaparada. So, ang akala ko lang ho, traffic. Kaya hindi ko pinansin. Basta yung mga kabatahan, binabato ho yung driver. Ngayon, bumabaho siya. Pagbaba niya, makiato uli siya kagad. So, hindi ko pinano kasi akala ko kung ano lang, nagbanggahan. Maya-maya, nang patakbo ng tuling yung news, tsaka yung mga kabatahan, ay minura siya. Narinig pa umano ni Aling Jocelyn na matapos ang pambubugbog at pambabato ng mga kabataan na hindi lalagpas sa 10, ay nagmura pa ang isa sa mga ito at muling pinabababa ang aming crew sa sasakyan. Unang nagtakbuhan yung mga kabataan. So, siyempre, hindi ko pinansin, kala ko kung ano lang. Maya-maya, yung news na sasakyan, nagpatuloy ng takbo. Yung kabatahan, nahuli. Siyempre, mabilis yung sasakyan eh. Oho, naglalakad lang sila eh. Ngayon, doon ko lang na minura siya. Bumaba ka, sabay liko sila ng Sarmiento. Nakita rin ito na may bitbit na matulis na bagay ang isa sa mga suspect na inilagay pa umano sa likuran nito, tsaka pumasok sa madilim na bahagi ng isang eskinita sa lugar. Kasi meron akong nakitang nasa bewang nilang inugot nila, kaya alam ko kutsilyo yun. Muli naman naming binalikan ng barangay na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Ibinahagi sa amin ng barangay XO na talagang mababa ang naitatala nilang krimen sa nasabing barangay. Kamakailan nga lang umano ay may nahuli silang holdupper na tumakbo sa kanilang nasasakupan. Mayroon na po kaming sa pagbabantay namin doon, may nang hold up doon sa may Bacod Park at tumakbo rito sa lugar namin. Yun ang nahuli namin at pinakulong. Pero panawagan naman ni Aling Jocelyn maglagay ng tanod sa lugar para anumang oras ay may matatakbuhan ang sinumang mabibiktima. Kailangan dito mga ganong oras, may tanod na nagro-ronda ho talaga, mga alauna, alas 2 hanggang ganyan ho. Kasi pagka wala ho talaga, yan ang mga labas ng kabatahan. Simula raw kasi nang mawala ang police outpost sa kanto ng Bimapa at Valenzuela Extension, ay tila nagkasunod-sunod na umano ang kaguluhan at krimen doon. Patuloy naman ang manhunt operation at pangangalap ng impormasyon ng pulisya para agad na mapanagot ang mga suspect. Nakikipagnayan na rin ang otoridad sa may-ari ng CCTV camera kung nahagip ba nito ang mga suspect habang naglalakad patungo ng Sarmiento Street, Bimapa, Maynila. Follow-up report. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal.